let's talk about the party to beat next year, Partido Federal ng Pilipinas. We have with us live via Zoom, PFP President, South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Good evening, Governor. Thanks for making time for us tonight. Magandang gabi naman, Sean, Regina, and Riza sa ating mga tagapanood. Isang napakagandang gabi sa ating lahat. Governor, first things first, let me clarify. Are you still PFP President? Because as I understand, there's a leadership dispute within the party. Si Catanduanes Governor Leandro Verceles Jr. is also claiming the presidency. Has this been resolved? Yeah, opo naman. Actually, nag-file sila ng complaint sa COMELEC at sinagot naman natin. At alam mo naman, si former Governor Verceles, tumakbo yan na Vice President under independent noong 2022. So automatically, tanggal na yan sa partido. Pero yun nga, hihintayin natin yung decision ng COMELEC. Pero so far sa tingin ko, wala namang naging problem. So you're waiting for the COMELEC's decision right now. So paano yun? So who does the party officially recognize as president? Diyan naniniwala kami na legit at panggugulo lang yun sa kanila. Kaya lang, kailangan talaga sagutin yung complaint nila sa COMELEC. At sinagot naman namin kasi yung basis naman nila ay hindi naman yung andun talaga na naisubmit na natin sa COMELEC. Pero naghihintay pa rin tayo ng desisyon ng COMELEC na talagang invalido yung mga parata nila sa atin. Okay, so as far as you're concerned, ikaw pa rin po yung president ng PFP as of the moment? Yeah, po naman. Okay. Yun din po ang nakalagay no, sa internet. I'm just looking at Wikipedia right now. Ang nakalagay ang Presidente Reynaldo Tamayo Jr. Ito ng tanong, no, Governor, ano po ang plano ng PFP? Kasi next year na alam naman natin ang midterm elections. We've already seen some early alliances forming and coalitions. Saan po papunta ito? Actually, right after ng election, ay tuloy-tuloy yung expansion natin sa isang structure ng partido. Hinati natin ito sa dalawang structure. Ito yung grassroots build-up at umabot na tayo na nasa 60% after 1 year after election. At ito na yung panahon na nagkakaroon na tayo ng expansion sa electoral structure. Andito naman yung mga politiko. At tuloy-tuloy, walang tigil, hanggang nagpaparami kami at yun nga, meron tayong unit team before nung sa 2022 election na naging successful naman yung laban na kung saan meron tayong alliance sa isang post na suportahan ng president ang tumatakbong presidente natin na si President Bongbong Marcos at ang ating Vice President naman Sara Duterte. At ito naman yung panahon na nagkakaroon ng renewal of ties. No? Hindi ito simula, kundi patuloy na pinapakita at nagsisimbolo na patuloy pa rin nagkakaisa ang mga membro ng unity sa adikain na susuportahan ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. At pinag-uusapan na rin namin ang paparating na midterm election. Governor, speaking of paparating na midterm elections, can you share with us kung meron na po ba kayong senatorial candidates in mind? Sa ngayon wala pa. Bumubuo tayo ng steering committee base doon sa mga political parties na nakasama natin sa alliance. Yung steering committee ang magdidesisyon kung sino yung i-accept natin na mga senatorial candidates na dadalhin ng alliance na ito. At natitiyak natin na hopefully by August or before ng mga General Assembly na gagawin ng mga political parties ay makakabuo na tayo ng isang team para sa 2025 senatorial candidates. Ano naman po, no, Gov, ang magiging posisyon ng PFP? Kasi ang history nito, noong 2018, binuo ito ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte para po doon sa federalism push. Are you going to be keeping that? Are you still going to be pushing for federalism? Gawa ng yung pangalan ninyo Partido Federal ng Pilipinas nga po. Opo naman. Ito yung ultimate goal ng partido to have a federal form of government ang bansang Pilipinas.
Pero meron kami na-set na timeline, meron rin kaming roadmap na sinusunod na sana matutupad ito before 2034. Yung target natin is since 2018 ay 2034 pa naman. At yun nga, kung mapapansin niyo, it's beyond the term of our president. Pero tuloy-tuloy pa rin yung adikain namin at nangarap pa rin kami na hoping na sana maabot natin yung pagbago ng sistema ng gobyerno into a federal form of government. At ang next question dyan, Governor, paano po? Kung tatanungin po ang partido, via what method ang push for federalism? Para lang malinaw tayo. Yep, kailangan talaga na meron tayong numero sa House. At yung numero natin sa House, sila yung magpupush ng federal form of government. At ito'y dapat suportado ng Senado. At kailangan rin, majority rin sa Senado magpupush nito. At talagang maniniwala sa labang ito. Kung kaya tayo pipili talaga ng mga senatoriables na sa tingin natin ay magiging katuwang natin sa ipinaglalaban nating federalismo. At susubukan natin by 2025 at dadagdagan ito by 2028. At kung sa tingin talaga natin na malabo, siguro ito na yung panahon na kailangan na natin yung People's Initiative talagang to change our constitution into a federal form of government. Governor, Kaya kung mapapansin niyo, yung target natin sa timeline at yung roadmap na naiset ay 2034 dahil kailangan talaga namin na magparami ng mga kasangga sa Kongreso at sa Senado. At kung hindi talaga makakayanan, ay ipupush na namin into People's Initiative at meron kaming roadmap na sinusunod na talagang maabot namin yung organizing namin before 2024 doon sa requirements for People's Initiative. sorry, what does your roadmap say? By 2024, dapat may People's Initiative na? Na 2034 po. 2030, okay. Kasi susubukan natin dumaan sa tamang proseso at tuloy-tuloy naman yung organizing meron tayo. At kung sa tingin natin na hindi talaga madadaan ito sa Kongreso at Senado, dito na tayo sa People's Initiative. Pero yung target naman, nandoon sa roadmap na naiset ng political party ay nasa 2034 pa. Magdedepende ito sa takbo ng organizing meron tayo. A few weeks ago, PFP signed an alliance with Lakas CMD. Lakas, of course, is the largest party in the lower house at the moment. As you pointed out, noong 2022, Lakas CMD, PFP were part of the UNITEAM kasama ang PMP and HNP, Hukbong ng Pagbabago, which, as we know, is Vice President Sara's political party. How come her party wasn't included in this alliance? Ganito kasi yan, una, nag-uusap yung mga leaders ng political party at kinukonsidera natin lahat ng mga political parties na talagang kasangga natin noong 2022 election. At isa pa rin sa tinitingnan natin na baka sasama naman yung Hukbong or baka sasama naman yung ibang mga political parties. Nauna lang natin nabuo yung alliance between PFP at ang Lakas. At tinitingnan rin natin yung possible alliance ng PFP and other political parties. Ito ay pinag-aaralan at pinag-uusapan kung saang aspeto pwede na magkaisa na kung saan, kung mapapansin ninyo, we have different ideology and principles pero merong common cause na ito naman ang bumubuo ng alliance meron tayo. At nauna na nga na nagkaroon ng alliance ang PFP at ang Lakas, sunod-sunod na ito. Na may mga ibang political parties na rin na sasama sa alliance na ito. Ang kailangan lang talaga mapag-usapan yung paano natin i-handle yung mga kandidato, especially sa local government na meron, yung mga different political parties. Kaya kailangan bumuo ng steering committee hanggang saan pwede magkasundo at hanggang saan pwede na magkakaroon ng free zone. Talagang pinag-uusapan na may dyan para matiyak natin na wala talagang sagabal at magiging problema pagdating ng panahon na nagkaroon na talaga ng alliance between political parties. Meaning you would still welcome HNP if they want to join the alliance?
Yeah, definitely. Dahil nga sabi nating mahal na Pangulo ay kahit pa paano susuportahan pa rin natin. Talagang buo talaga ang kanyang instruction na talagang suportahan ang ating mahal na Vice Presidente. Alaman, sabi nga ng ating mahal na Pangulo, napakaganda ng performance, bakit hindi susuportahan. At ang panawagan ng Pangulo ay talagang dapat buo ang suporta natin sa ating mahal na Vice Presidente. Alright, Governor, maraming salamat for joining us tonight and for sharing your thoughts with us. Rest assured, tatawagan ka po namin ulit dahil papalapit na nga po ang election next year. Partido Federal ng Pilipinas President and South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Maraming salamat po.